Kasi dati, umabot na rin ako sa nasa pair yung ratings ko, ng cancellation ratings natin. Tapos, pababa ng pababa, papunta na ata ng good ata yun eh. Yun na nga, naramdaman ko na mahirap na kumuha ng booking. Ang tagal mo nag-abang bago ka nakakuha ng booking. Ngayon, nakakuha ka na. Biglang lalabas, ang daming dadagsa yung booking mga parts pagka may booking ka, no? Etong second booking namin, priority to mga parts. Kailangan daw ASAP, madali may i-deliver to. Huwag na raw sasabayan, sabi ni sir. Bali, nag-add siya ng 1,000 pesos. Kaya okay yung booking na nakuha natin. Para may kasabay na rin tayo. 1,000 pesos dinagdag. Plus, pangkain pa daw pagka mabilis doon deliver namin. Bukod sa 1,000, nagdadagdag pa daw si sir ng pangkain namin. Hindi ko alam kung pan-Jollibee pa McDo. Pero ayos naman kasi may dagdag na pangkain pa bukod sa 1,000, di ba? Ayos na ayos yung nakuha namin. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. September 4 ngayon, Thursday 2025. Time check, 9:45 AM. First booking namin from Novaliches proper, going to Manila sa halagang 630. Ang layo ng pickup location ay 1.6 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Kahapon mga pards, September 3, Wednesday. Hindi kami nag-vlog ni tatay niyan eh. Bale, ikwento ko na rin sa inyo. Wala naman masama. Wala kang mawawala. Kwento lang naman to. Kaya ikukwento ko na rin sa inyo mga pards. Nangyari sa amin kahapon, nagkatid kami sa regular customer namin, nagpa-deliver. Basta somewhere in the road, ganun. Kasi private yun, ayaw pa vlog ni sir yun. Binigay sa amin, 2.5. Kaya sinuwerte pa kami. Pagkatapos pauwi namin, nakakuha kami ng booking. Nandiyan kami sa may bandang Bacoor nag-aabang sa may Terona. Ang tumal, halos walang lumalabas na booking. Ang tagal bago may tumunog. Ngayon nakakuha kami, ang lapit lang sa amin. Bandang Terona Highway lang din yung pick-up namin. Stainless na grill, ihawan lang. Binok niya ng 1,000 kg. Bali 900 plus mga 934 kung di ako nagkakamali. Kaya sabi ko okay na to. Pauwi lang din sa amin. Papunta siya ng ng Ortigas Pasig Diyan sa may malapit sa may Shaw Boulevard yun sa may yung mga general na street doon. Ewan ko lang kung nakarating na kayo doon. Malapit sa may Kapitolyo. Katapos, sabi ko pinikap namin, liit lang. Sabi ko swerte tayo, liit lang. Ihawan lang yung may stand na grill ihawan na stainless. Ngayon, sabi ko, gapang lang tayo baka may makuha pa tayong kasabay. Yun nga, di kami nagkamali, gumapang kami hanggang Las Piñas. Nakakuha kami ng booking, may lumabas doon. Las Piñas to Tandang Sora naman. Nagkakalaga ng 1,100 plus. Tapos 1,000 kg. Sabi ko, ano kayang nito? Sabi ko, ano kayang papadala nito? Sabi ko, laban na to kahit 1,000 kg kasi malit lang naman daldal namin. Swipe ko. Swerte, napunta na naman sa amin yung booking, binigay sa amin nila Alamove. Tinawagan ko ngayon. Sabi ko, sir, ano bang pipikapin nito? Sabi niya, mga mga lights yan mga ganun, mga accessories daw sa mga ilaw, mga ganun Sabi, mga naka-box-box yan. Sabi niya, puntahan nyo na lang sa may pickup para malaman nyo din. Yung tahan namin, mga parts, swerte. 10 box lang ng Philips, na mga box. Ang luwag pa nga Halos kalahati lang yung sasakyan namin Tapos isang grill na ihawan, di ang konti. Sabi ko, pwede pa kayong sabayan to. Baka swertein pa, pangatlo. Kaso, tumawag sa amin yung sa may Philips. Yung ilaw nga, parang nagmamadali din. Sabi ko, diretso na natin to tayo para okay na to. Sabi ko, nakakuha na tayo ng halos 2,000 din yun yung pabalik namin. Kaya jackpot kami kahapon Wednesday. Kasi pag ganon sa regular customer ko, hindi ko na binablog mga parts. Kasi gusto ng mga customer din namin, mga regular customer namin na private din kasi. Kung pick up natin mga parts, nakaabang na sila sa labas. Yes, ma'am. Ma'am, tracking ba yung pagdadala nito? Opo, kuya. So, yun na lang po patawagan ng number dito pagdating doon? Opo. May magbubuhat kaya doon, ma'am, sa tracking? Opo, meron. Meron sila? Lang po. Tapos, okay lang kuya, pwede pa-picture kasali yung track plate number po. Okay lang, ma'am, ito? Opo. Tapos sa drop-off, picture ko na lang dito sa may apps. Di ba, rekta na yan, parang naka-picture na yan. Okay lang po sa messenger ng picture. Facebook, Messenger, sige. Ibigay ko sa yung... Chat nyo na lang dito, ma'am, yung pangalan nung okay. sa may Facebook pa kami. Kano yan kuya? 630, ma'am. Dito kuya is 800 po. Salamat, ma'am. Baka may parking fee dyan na 100. Minsan may parking doon. Sige, ma'am. Thank you kuya. Sige, ma'am. Sige. Para wala pa kayong mga kinain. Wala pa nga Kainin mo liya. Wala pa doon nakain.
Na-pick up na namin yung first booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 18 km. Alright, let's go! Ito lang yung lagi kong sinasabi sa inyo mga pards. Laging think positive lang tayo dito kapag bumibiyahe tayo kay Lalamove. Lagi lang good quality service yung gagawin natin. Kasi pag may nakakita ng magandang trabaho natin, malamang may magtitiwala sa atin at magpapa-regular customer. Pagka may mga delivery sila. Kagaya yung nangyari sa amin kahapon, di ba? Yung regular customer namin, pagka kumikita siya ng maganda, dinadagdagan pa yung bayad sa amin. Imbis na 2K lang, ginagawan 2.5 ganun. Kaya sipagan nyo lang mga parts, tiyaga lang. Tapos, laging good quality service lang papakita natin sa mga customer natin para kahit na yung mga abusado, mga parts, pakitaan nyo ng maganda. Kahit na garapal na yung ginagawa sa atin. Minsan nga meron kaming customer, di ayun nga yung 300 kg mga parts. Biruin mo, ang laki ng pinadala, 300 kg lang yung binok niya. Pagdating sa drop-off, ayaw pa magbuhat, ang bigat, nasa 25 kilo yung ano nila, yung dalang goma. Binuhat pa ni tatay, si tatay pa yung bumuhat eh. Nakita niya na matanda na, di ba? Na nanonood lang siya, hinintay niya lang buhatin. Ay, ang bata-bata pa, laki ng katawan, tapos pinapanood lang yung tatay ko, di ba? Abusado. Kaya hayaan niyo lang yung mga ganon mga parts kasi may makakita at makakita sa atin ng mga magandang gawa natin. May mga magtitiwala sa atin, meron pa rin naman mga nagtitip na mga maganda. Pagka pinakitaan natin ng good quality service natin mga parts. Kagaya na itong first booking namin mga parts, 630. Nagbigay si ma'am ng ng 800 na bayad. Sabi niya, meron naman daw kasing parking daw doon minsan. May naniningil na 100 pesos. Minsan naman daw wala. Kaya swerte natin pagka walang naniningil sa atin doon kasi 800 binigay sa atin. Bale, 170 yung sobra niya eh. Kung siningil tayo 100, meron tayong pasobra na 70 pesos pa rin kahit papaano. Tinanong ko naman kung may magbubuhat doon, meron naman sabi daw ni ma'am eh. Kasi pag-deliveran namin mga parts, cargo to, tracking. Dito naman mga parts kasi habang tumatagal tayong bumibiyahe kay Lalamove, nagkakaroon tayo ng iba't ibang diskarte. Gaya ng may mga nagpapaservice sa atin, yung may mga negosyo, di ba? Tapos nagtitiwala sa atin, nagpapadeliver sa atin mga parts. Kumbaga, habang wala tayong ibang diskarte, bumibiyahe tayo kay Lalamove, may pinagkakakitaan pa rin tayo. Kaya ganun lang talaga, tsaga-tsaga lang sa pagbiyahe dito sa may L300. Nagkakaroon tayo ng iba't ibang mga sideline din. Tapos ayun nga, nakakabiyahe tayo kay Lalamove, kumikita rin tayo kahit papano, di ba? Kaya magpasalamat na tayo. Meron tayong pinagkakakitaan. Hirap kasi maghanap ng negosyo ngayon mga pards. Yung magandang negosyo na kikita ka ng malaki talaga. Napakahirap mag-boom sa negosyo ngayon. Kaya eto, ginagawa namin ni tatay. Tsaga-tsaga lang din dito kasi kumikita pa rin naman kami kahit papano, di ba? Basta sa amin ni tatay, kumakain lang kami ng 3 beses sa isang kumakain lang kami ng 3 beses sa isang araw, pwede na eh. Kahit na, hindi namin yumaman. Nangangarap ka pa ba tayo yumaman, tay? Wala na. O, di ba? Sana tayo. Oo. Kontento lang, makontento ka lang, okay na. Basta meron tayong pinagkakakitaan, ayos na yun. Maliban na lang, tumama tayo sa loto. Tumama sa loto. Eh paano ka tatama? Di ka naman tumataya. Nangangarap ka tumama. Ayun, ito na naman tayo. Lintik na pag-ibig. Parang kidlat. Traffic na naman dito sa Quirino Highway, oh. Yee! Ito tayo naubos yung oras eh. Tagal namin nakakalabas dito eh. Laging traffic to araw-araw. Wala na, hindi na nagawa ng solusyon. Kilala mo, buong na traffic din, oh. Ano naman sa kanya? Naka Suzuki Carry. Super Carry yata tawag nila dyan. Suzuki Carry naman talaga, mga multicab lang yung gawa niyan eh, no? Eh, yung pinaka parang malaki nila eh. Suzuki Super Carry ata. Marami sa atin, nag-comment nakaraan kasi sabi ko, hindi ko alam kung kasya yung 8 feet na plywood. Ang sabi daw nila, yung 8 feet na plywood daw na yung kasya daw, na isasakay daw sa may Suzuki Super Carry. It's kagandahan ng ganito na Suzuki Carry. Yung likod niya, wala siyang tambol. Straight yan, lahat straight yung likod. Hindi gaya ng L300 na ganito, may tambol sa likod. Yung sa amin may tambol sa likod, kaya nakakasagabal din eh. Tsaka kagandahan yan, yung di gasolina kunin mo. Lusot ka sa mga nanguhuli ng smoke belching. Parang napanood ko kay George TV, dumaan siya sa mga asbo eh. Ang angas mga pards eh, nakaganon eh. Street body talaga eh, hindi nakaanan niya yung mga asbo dyan, no? Samantalang kami, nakaganon kami, nakatago kami. Ayun na, yung asbo, tago na tayo. Ganon ang pagkakaiba ng Super Carry tsaka sa L300 na kagaya namin. Hindi kami Euro 4 mga pards yung regular engine lang kami. Ito tayo mga pards sa may Balintawak, Cloverleaf na tayo. Bale, 8 kilometro pa mula dito, papuntang Binondo. Doon tayo sa may bandang Divisoria, likod ng Divisoria yung deliver natin sa may San Nicolas. Tayo mga pards sa may pagdideliveran natin
sa may Asuncion Corner Clavel. Pasok tayo ng Asuncion. Pero medyo masikip lang talaga dito kasi maraming mga nakapark dyan, mga nagdi-deliver. Yan, ganito kalsada dito. Asan ang pangalan ng tracking? Candy Tracking. Ibong hanapin natin. Itanong mo ka dyan saan yung Candy Tracking. Candy Tracking, sir. Kakaliwa. Ito lang mahirap dito mga parts no? Masikip Dami nagdi-deliver no? Kaya traffic pag napasok tayo ng tanghaling tapat dito. Sir, okay bong sir, no? Wala na sir, yun na lang. Okay na yan sir, okay na. Sige, salamat. Time check, 12:05 PM. Minakuha kami pang second booking mga pards. From Manila going to San Miguel, Bulacan. Tahalagang 2,074. Ang layo ng pickup location ay 1.3 kilometer. 1,000 kg to. Mga pards, pick up natin yung mga nakarolyo na kable. Ito mga pards, so yung client natin ngayon papuntang San Miguel, Bulacan. Shoutout sa Haino Steel Trending. Shoutout nga pala kay Sir Eugene Haino. Siya yung nag-book sa atin mga pards. Siya yung client natin ngayon papuntang San Miguel, Bulacan. Bali, sorry nga pala sa mga trabahador doon sa may pinag-pick-upan namin. Nagpapa-shoutout. Hindi pa rin naka-play yung video ko. Nakalimutan ko i-play. Nag-shoutout sila. Yung first booking namin mga pards, di ba nagbigay nga si ma'am na pasobra na 170 para daw sa parking daw 100. Wala namang parking mga pards. Kaya bali may tip kami na 170 doon. Etong second booking namin, priority to mga pards. Kailangan daw ASAP. Madali may i-deliver to. Huwag na raw sasabayan, sabi ni sir. Bali nag-add siya ng 1,000 pesos. Kaya okay yung booking na nakuha natin. Para may kasabay na rin tayo. 1,000 pesos dinagdag. Plus, pangkain pa daw pagka mabilis doon deliver namin. Bukod sa 1,000, nagdadagdag pa daw si sir ng pangkain namin. Hindi ko alam kung pan Jollibee, pan McDo. Pero ayos naman kasi may dagdag na pangkain pa bukod sa 1,000, di ba? Ayos na ayos yung nakuha namin. Kaya salamat kay Sir Eugene ng Haino Steel Trending dahil natsambahan namin yung booking niya, maganda. Okay, na-pick up na namin yung second booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 76 km. Alright, let's go! Dito tayo mga parts sa may Bonifacio Avenue bago mag C3. Yan, nakita nyo may na yan. Ano yan Skyway yan C3 na yan. Ngayon, bago dumating ng C3, andyan yung office nila Lalamove. Ito, yan yan, sa may kanan natin. Office ni Lalamove dyan mga parts. Pag may mga concern sa mga account nyo, dyan kayo pumunta sa may Bonifacio Avenue, corner C3. Yan Lalamove office. Ayan na yung C3 mga parts. Bali, pag galing kayo ng Pingping Lechon sa may Laloma, hindi kayo aabot ng C3. Makikita nyo na yung Lalamove office. Bago dumating pala ng C3 Avenue yan. Nandyan na yung Lalamove office. Pag may mga concern kayo sa mga apps nyo, mga parts, may problema, o kaya mga na-suspended na ban, pwede kayong dumalaw dyan para tanungin. May nakasabay ako dyan dati. Naban daw siya Bale, kaya siya naban. Parang may na-damage siya na items. Ngayon, pinababayaran sa kanya yun. Kaya binan siya ni Lalamove. Ngayon, kinausap niya dyan yung sa office para ayusin. Ang gagawin daw, babayaran niya muna yung yung na-damage niya na items bago ibalik yung account niya. Diba ganun lang? Basta may problema, magagawa naman ng solusyon Basta hindi malaki yung kaso nyo. Kung nga nasuspindi ka, gaya nga na nakasira ka ng mga items na di-deliver, pwede naman ayusin yan. Huwag lang talaga yung mga mabibigat na kaso. Yun, baka di na maibalik yung account mo. Pero sa awa naman ng Diyos, kami ni tatay, magti 3 years namin kay Lalamove na bumibiyahe dito. Hindi pa kami nasuspended or naban nga, ganyan mga parts. Kami ngayon, maingat talaga kami ni tatay. Gaya ng pagsabay-sabay, dyan ang damage yan kadalasan Pagka marami tayong sinasakay, sinabay-sabay natin, may mga naiipit na, nasisira. Halimbawa, may salamin, nabasag, ganun. Kaya ingat kami ni tatay Kasi dati, umabot na rin ako sa nasa pair yung ratings ko, ng cancellation ratings natin. Tapos, pababa ng pababa, papunta na ata ng good ata yun Parang papunta na ng pangalawang bar. Yun na nga, naramdaman ko na mahirap na kumuha ng booking. Madalas, loading siya pagka sinaswipe ko. Loading ng ganun, ng tagal. Bago matapos yung loading na yun, syempre, wala na. Nakuha na ng ibang driver, mga parts. May mga ganun. Tapos, may mga pangyayari din na kala mo matumal. Matumal siya ang pasok ng booking sa akin. Ang tagal mo nag-abang bago ka nakakuha ng booking. Ngayon, nakakuha ka na. Biglang lalabas, ang daming dadagsa yung booking mga parts pagka may booking ka, Minsan ganun Kumbaga, parang pag mabagal yung account mo, tinitipid ni Lalamove, pinipigilan niya para hindi ka batuan ng marami. Yung mga papangit na booking na
ang binabato sa'yo para mapursigi kang kuhanin yun. Tapos pagka nakuha mo na, yun, lalabas sa gaganda, ang dami oh. Sayang, dapat ayun na lang kinuha ko, mapapaganon ka talaga. May mga ganun pangyayari pagka bumabagal yung mga account natin. Meron naman, LTO tawag nila. Ang meaning nun, leave disorder. Pagka mabagal ang account mo, ganun naman. Nahuhuli ka lagi, kaya lagi kang leave disorder. Kumbaga, puno na yung booking. Lahat nakasali na, naka-join na yung iba. Bago na iba to sa'yo, pag join mo, leave disorder ka na, LTO na. Kaya wala na. Huwag ka na umasa na makukuha pa natin yun. Gawin mo, umalis ka na sa booking na yun. Kasi talagang hindi na bibigay sa'yo yung booking. Mga ganun, pagka bumabagal ng ratings nga natin, di ba? Toll gate na tayo ng NLEX, mga pards. Yung toll fee, sagot na mga client natin yan. Ha? Ito kasi sa 3K, kasama na yung NLEX namin dito, mga pards. Nasa 100 plus lang naman yung toll gate na magagamit namin dito kasi lalabas kami ng Balagtas eh. Doon kami dadaan sa may Balagtas Bypass Road. Kaya mapapabilis kami ng daanan papunta ng San Miguel, Bulacan. Dati Santa Rita eh. Mas malayo yung Santa Rita. Pag doon ka nag-exit, dadaanan mo yung bayan-bayan ng buong Bulacan bago ka makarating ng San Miguel, Bulacan. Bayad tayo, 79 pagpasok. Tay? Basic lang na to, no? Doon ni Locosur, no? Wala sa kalingkingan to, no? Wala pa sa 1/4 ng Kandun to. Layo ng Ilocosur eh. Pa-exit na tayo mga pards ng toll gate ng Balagtas. Nasa may Balagtas exit na tayo. Ang bayad dito, class 1, 49 naman. Kanina yung pag-entrance, 79. I-plus natin yung 49. Yun ang bayad natin sa expressway mga pards. Sarap din dumaan dito mga pards kasi dire-diretso lang eh. Maluwag yung kalsada. Pero gaya nito, itong tulay na to, nung kabila, ginagawa pa. Kaya sasalubong tayo sa may kabila. Ayan. Pero ang masarap dito, ang bilis lang. Nakakarating na kami ng San Rafael, Bulacan. 10 kilometer na lang, San Rafael, Bulacan na kami. Pag natapos tong bypass road na to, yun na yun, San Rafael na. Ayan, ginagawa pa yung kabila eh. Pero okay lang dumaan kasi mabilis. Ayan, pagbaba rito, sasalubong ulit sa kabila. Kakanan ulit tayo dito. Tama, di ba? Ganda ng kalsada, luwag di ba? Nakikita nyo? Ganito kaganda rito sa may Plaridel Bypass Road. Kaya pag pupunta kayo ng mga Nueva Ecija, ito ang pinakamabilis na daanan. Dito kayo dumaan. Kasi dito, hindi mo nadadaanan yung mga bayan-bayan ng Bulacan kasi dami rin yun eh. Sisimula ka dyan sa may yung Giginto. Maraming dumadaan doon, mga bus, mga tricycle. Kaya mabagal doon. Hindi gaya rito, mabilis lang yan. Isang straight lang yan, nakikita nyo, di ba? Kaya mabilis dito dumaan. Pero yung panahon dito, very partial cloudy. Ano daw yun? Basta mahulap mga pards. Medyo maitim yung ulap eh. Parang nag-iipon siya, uulan eh. Parang ganun. Pero sa banda kaliwa, maliwalas. Dito lang sa kanan, kung saan kami pupunta. Papunta ng San Miguel, Bulacan yan eh. Yung banda dyan sa kanan. Eto na, tapos na yung bypass road ng Plaridel mga pards. Kakanan tayo dyan, papuntang Nueva Ecija. Along Maharlika Highway yan. Pag kumaliwa tayo dyan, papunta naman ng MacArthur yan, Malolos, o kaya Valenzuela. Dito tayo sa kanan, kasi pupunta tayo ng San Miguel, Bulacan, papuntang Nueva Ecija yun eh. Ito talaga yung pinaka main road nung araw pa. Kung legend ka, naabutan mo si tatay. Ayan na mga pards, nasa may San Miguel, Bulacan na tayo. Ayan na yung arko. Bale mula dito, 16 kilometer na lang yung drop-off namin. Mula sa may Maharlika Highway mga pards. Kakanan tayo rito sa may Camias, Sibul Road. Ayan yung pinaka palatandaan, may red doors. Yung arko ng red doors, kakanan na tayo rito. Kala ko nga looban lang to eh. Buti road, hindi, yung street to. Masikip. Kasi 10 kilometer pa mula rito yung drop-off location natin. Kaya mga parts, pasok tayo rito sa may First Scout Ranger Regiment. Yung drop-off natin, malapit na tayo eh. 450 meters na lang. Yan? Papagawa kayo ng Mabigat eh, no? Baka lulubog yung tapakan eh. Exceed din to, no? Sir, exceed. Model. 2016. Pares din. 16. Yun nandyan. Nasa pigil kayo sa akin, hindi ko maabirit. Hindi ko binibirit. Hindi, parang may limiter. Nakasakal yung injection pump. Ha? Baka nakasakal yung injection pump. Mabagal tumakbo. Oo. Nakasakal yun. Sakal. Pigil daw. Ariyan. Ariyan lang yun, sir. Hayaan mo na para di sila Oo, matulin. paano matulin. Hindi rin matulin sa diesel, matipid dun. Ano lang eh, 85 lang. 80. Ito, sa daan eh. Pagka tinapak na talaga naman. 85 lang maximum. Hindi, parang di rin mausok. Naka-open, usok siya. Yung tamang-tama lang. Natapos na namin yung second booking mga part ng saktong alas 4. Bale, nagdagdag pa si sir ng pangkain. Dapat 2,000 na lang kasi sa may pick up. Nagbigay na siya sa akin ng Gcash 1,000. Pang diesel nga daw namin, tsaka pang toll. Ngayon, nagdagdag pa si sir. Dapat ibibigay niya 2,000 na lang. Ginawa niya pang 2,500. Ayan mga parts, 2,500 nag-send siya sa akin via Gcash. Kaya bale,
Bale, yung booking na yon nagkahalaga ng 3,500. Eh magkano na namin toll fee namin? Wala pang 150. Kaya yung 3,500 okay na yun, di ba? Sa isang biyahe natin dito sa may San Miguel, Bulacan. Kampo pala ng mga sundalo to. Ngayon lang din ako nakarating dito. Scout Ranger. Mga Scout Ranger, dyan nagtitraining. Kaya palagay ko, pwede na to eh. Uwi na tayo, Tay. Kanina binigyan kami 800 ng first booking. Plus natin to. Ito, 3,500. Di bale, 4,300. Mas krodo kami ng 1,000 kasi kalahati no. Yung kalahati namin, naging kalahati pa. Kaya makakarating na sa amin to, makakauwi na to. Bukas, Friday, maganda-ganda yung biyahe. Pwede na rin, di ba? At least ngayon, maaga kami makakauwi ni tatay kung dediretso na kami. Kung wala kami makukuha dito, okay na rin.